In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can he explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magandang gabi, muli po andito po kami sa Debaters Convention upang matunghayan ang isang maginoong debate ngayong gabi na ito na mula sa ating mga kapatid na si Brother Fernando Camacho, isang SDA, at saka si Brother Sispo, isang free thinker. Ang kanilang pag-uusapan ngayong pax ng kanilang pinagkakasunduan ngayong din kanilang pag-uusapan ay pagsunan ko nagkasunggap na ang doktrina ng kagalingang pustasan ay totoo. Affirmative ito si Ka Fernando, isa SDA, at negative naman si Sispo, free thinker. So, ang lahat ng mga manunood ngayon, tunghayan po natin ang maginoong debating ito. Bago tayo pumunta doon sa debating ito, ibigay ko muna doon sa ating kasama ngayon dito sa room na si Brother Russia. Okay, babasahin lang natin yung rules natin, no? Ulit, standard rules ng DevCon. Rule number 1. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Yung mag-ooras ng 20 seconds, moderator at saka yung admin. Number 2, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal sa stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit na anong inilatag man o hindi inilatag. So number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Number 6, out of the topic are not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no unpro attitude. At number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang dalawang debaters dito? Opo kapatid, sumasang-ayon, affirmatibo. Negative. For the record, negative. Silent. Sumasang-ayon. Nakamute pala ako eh. Yun, so balik ko na. Sumasang-ayon. Okay, maraming salamat Bro Russia. Ngayon ay bago natin umpisahan ang debating ito, ay gusto ko po imbitahin ang lahat na manunood ngayon sapagkat napaka-importante ang paksang ito para sa atin bilang dagdag kaalaman para sa atin. So Bro Fernando, handa ka na ba?
Yes, kapatid. Okay. Ilan ba yung oras na bawat sa inyo? 10 minutes? Yung standard ng DevCon. 15 till. Okay. So, mag-uumpisa ka na bro ng yung unang tindig bilang affirmatibo. Okay. Salamat po ng marami mga kapatid at isang karangalan po na makaharap ang ating legend dito sa paksang ito ng resolve that the doctrine of soteriology is factual. Ano po? Pero bago yan, akin munang niluluwalhati ang atin pong Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pangmagkakaibigang usaping ito. Bagamat ito ay bago sa akin, pero sisikapin ko na matugunan ang pangailangan ng pag-aaral nito sa abot ng akin pong makakaya at pinag-aralan. No? So nilahati natin ang ating pong Panginoon at pinupuri at mataas ang kanyang dakilang pangalan sa pag-uusap na ito. Binabati ko rin ang lahat po ng mga kawani o kabuuhan ng Debaters Convention Group. Ayan. At yung pong mga nasa comment section, ayan, magandang gabi rin po sa inyo. At syempre sa ating pong tumatayong timekeeper and moderator at sa ating pong nasa kumukontrol ng ating audio. Ano po? Ganon din kay kapatid na Dawood, kapatid na Ross George, kay kapatid na Dodong, kay kapatid na Noel na nasa loob ng platform. At syempre kay kapatid na Russia. At pinasalamatan din natin na atin pong makaharap ang atin pong isa sa mga hinahangaan at nare-respeto na professional apologist ng kapatid na Sispo Lacopa, Convalizer, na isa pong tagapagtanggol ng deist at free thinker. Ano po? At sa pagkakataon po ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa akin pong unang tindig, ay gusto kong maunawaan po ninyo kung bakit ako naniniwala na ang kaligtasan ay totoo. Sapagkat sa akin pong naging pag-aaral, wala akong nasumpungan na gawing kaduda-duda ang usaping patungkol sa kaligtasan. Sa mundo pong ito na ating ginagalawan, mga kapatid at mga kaibigan, kung saan malaya ang bawat tao sa kanila pong pipiliing direksyon ng paniniwalaan, ay hindi natin maitatatwa na naroon at naroon ang katanungan ng mga nasa panig ng neutral. Sino sa kanila ang dapat paniwalaan? Yung bang deist? Yung bang atheist? O yung bang mga Bible believers na katulad ng Seventh-day Adventist? Kaya isang magandang pagkakataon ito sa pagitan po ng deist at ng Seventh-day Adventist para mailahad ko rin yung paniniwala ng Seventh-day Adventist patungkol sa kaligtasan. Ano? Sa tulad ko pong ordinaryong membro ng aming iglesia, na noon ay naghahanap ng katotohanan. Subalit ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nasumpungan ko ang kanya pong kahabagan, naunawaan ko ang kanyang pag-ibig, at nakita ko na tayo pala ay nabuhay sa daigdig na ito na mayroong purpose. Hindi tayo nabuhay para para sa walang anuman, kundi mayroong purpose. Ipinakilala sa atin ng natutunan ko sa Biblia na siyang nagmulat sa akin na ito ang salita ng Diyos na isa sa mga purpose natin, luwalhatiin, sambahin ang Panginoon nating Diyos. Sa pagnanais nating ito, ang Diyos napakabuti sapagkat nasumpungan rin natin sa kanyang palad yung pong biyaya ng kaligtasan. Nakita natin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan na ang tao pala'y nangangailangan ng Diyos na magliligtas sa kanya. Sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, nang maranasan ng ating unang mga magulang ang kasalanan, ay gunded tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, namulat ang aking isipan sa paghahanap ng katotohanan nung wala pa ako sa pananampalataya.
Siguro dahil na rin sa mga liberalismong edukasyon. Lalo na kapag kayo mag-aaral sa UP na talagang maging pananaw mo sa pagkakaroon ng Diyos ay masisira. Pero isang malaking karangalan naman, ang tayo ay lumagay sa panig na mayroong Diyos. At ang Diyos nga na ating pong sinasampalatayanan ay siyang mayroong napakagandang programa. Pagkatapos na malikha ang tao at ito ay magkasala, mayroon ng laan ng kaligtasan. Ang tawag po namin diyan dito sa Seventh-day Adventist ay plan of redemption. Alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya bago pa man magkaroon ng akto ng pagkakasala, ay nakalaan na yun pong pagliligtas na gagawin ng Diyos. Plan of redemption. At ako ngayon nagpapasalamat sapagkat sa dinami-dami ng paniniwalaan na naglitawan ngayon sa buong sanlibutan, napunta ako sa isang tunay at tamang paniniwala na mayroong tunay na Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng nabubuhay na tao dito sa buong mundo. Mula sa lumang tipan hanggang sa panahon ng bagong tipan, hanggang sa panahon natin ngayon, ang biyaya ng Diyos ay laan para sa lahat ng mga tao. Kaya, naniniwala po kami na ang biyaya ng ating Panginoon hindi lamang lumitaw sa bagong tipan, kundi ito'y nagsimula na mula pa ng likain ng Diyos ang tao. Kaya nga tawag namin dyan, plan of redemption. Ano po? Yan. Ay lumagay sa kabila ng pagkakaroon ng mga tinatawag na great controversy sa pagitan ng kamalian at katotohanan, ang Diyos ay hindi nagpabaya sa tao. Naniniwala kami ng mga Seventh-day Adventist na pagkatapos na likhain ng Diyos ang tao, hindi niya ito pinabayaan. Na lamang na wala siyang pakialam sa tao, kundi nananatili ang kanya pong pag-ibig. Dangan nga lamang mayroong tanging bagay, pagkatapos ng likhain ng tao, inilapat niya ang tinatawag na free will, yung kalayaang makapili ng tao sa pagitan ng tama at ng mali. At itong bagay na ito, hindi ito sinasaklawan ng ating Panginoon. Ito isang magandang regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa tao upang makita ng tao na siya nga talaga ay nilikha ng Diyos na mayroong kapasidad na mamili sa pagitan ng tama at ng mali. Maunawaan niyang hindi siya nilikha bilang isang robot. Kaya ito'y isang napakagandang regalo ng ating Panginoon sa atin. Yun nga lamang, bagamat meron tayong free will, nais pa rin ng Diyos, bagamat hindi tayo pinipersa, pero nais pa rin ng Diyos na piliin natin ang mabuti. Tangan nga lamang doon sa panahon nila Adan at Eva, ay medyo naging marupok sila at dumating sa akto ng pagkakasala. At sa pagkakasala pong yan, nakikita rin namin mga Seventh-day Adventist na bago sila bigyan ng kahatulan, bago sila lapatan ng isang hatol na lumabas sa Hardin ng Eden at ilapat yung kanyang parusa, ang Diyos ay patuloy pa rin nananawagan sa kanila. Patuloy pa rin silang binibigyan ng pagkakataon. Naniniwala kami yung mga tanong ng ating Panginoon na, Adan, saan ka naroon? Yan ay isang anyo na gusto ng ating Panginoon na ang tao ay kusang loob na sumurrender sa Diyos. Hindi sila hinahanap ng Diyos dahil hindi sila alam ng Diyos kung nasaan sila. Kaya sila hinahanap sa pagkakataon yun, isang pasakali yun na nais ng Diyos na ang tao ay sumurrender. At yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Gusto ng Diyos na sila bigyan ng muling pagkakataon. Kanya lang, sa halip na ganoon, ang nangyari ay hindi nakitaan ng pagsuko sila Adan at Eva. Ang tawag po namin diyan ay investigative judgment. Mayroon ng pag-iimbestiga na ilapat doon sa Hardin ng Eden bago pa isagawa ang paghahatol
na sila ay palayasin sa hardin ng Eden. Ano? Sa pagkakataong ito, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng isang tao, nagkasala at ito'y naranasan ng lahat ng mga tao. Pero sa kabila po niyan, makikita natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala kaming mga Seventh-day Adventist na ang kauna-unahang pagbububo ng dugo ng hayop ay naganap doon sa Hardin ng Eden. Naniniwala kami na yun pong balat ng hayop na ginawang panapi ng Diyos para kay Adan, isang anyo po yun ng biyaya ng ating Panginoon upang mapagtakpan ang kanilang kahubaran sa harapan ng ating Panginoon. Bagamat sila Adan at Eva'y gumawa ng sarili nilang panapi na yari sa dahon ng igos, pero makikita natin, ang Diyos ang gumawa ng paraan, gumawa ng aktong kasuotan upang mapagtakpan nila ang kanila pong kahiyan o kahubaran. Ito po'y isang anyo, mga kapatid, na nagsasabi sa atin para mailapit natin at mapagtakpan ang ating kahiyan sa Diyos. Hindi tayo ang gagawa ng kaparaanan, kundi Diyos pa rin ang gagawa ng kaparaanan upang tayo maibalik sa atin pong Panginoong Diyos. Ang tawag po namin dyan, hindi nagpapabayang Diyos. Kahit sa mulat-mula ng pagkakasala ng tao hanggang sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay hindi nawawalan ng pakialam sa atin. Ano ho? Mayroon na lamang mga pagkakataon kung minsan na may mga katanungan tayo sa Biblia na kung minsan di natin mahagilap ang kasagutan. Sapagkat hindi natin arok ang kaisipan mismo ng Diyos. Pero kahit na hindi natin arok ang pinakalunduan ng kanyang kaisipan o yung kanyang expression, ay nauunawaan natin na hindi tayo pinababayaan ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat sapagkat sa dinami-dami ng pananampalatayang naglipana ngayon sa pagitan ng naniniwalang may Diyos at naniniwalang walang Diyos, at mga naniniwalang may Diyos na walang pakialam pagkatapos ng nilikha ang lahat ng bagay, napunta ako dito sa paniniwalang ito na siya namang aking ipinagpapatotoo sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? Kaya, dito sa aming ginagawang pag-uusap, ay palagay ko, wala akong ibang mapagsasandigan ng akin pong paniniwala maliban sa Biblia. Sapagkat ang Biblia ang siyang nakagisnan ko at napag-aralan na ito ang tunay na salita ng atin pong Panginoong Diyos. Maliban sa kalikasan. Sapagkat kami pong mga Seventh-day Adventist naniniwala na ang kalikasan ay salita rin ng ating Panginoon. Di ho po ba? Kaya sabi doon sa isang talata, ang kalawakan ay mayroon ding pangungusap. Bagamat hindi mo naririnig ang kanyang mga tinig, pero sila'y nagsasaysay na mayroong Diyos. At ang Diyos na yan na gumawa ng langit at lupa, na ay siya ring Diyos na aming pong sinasampalatayanan. Thank you po. Siya ring Diyos na mayroong magandang programa na ang kanyang layunin, bagamat ang tao'y makasalanan, nagnanais siya na ang tao ay maligtas. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nisulat ang pinakapuso ng Ebanghelyo sa Kapitulo 3, talatang 16 ng Aklat ng Juan, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, samantalang sa kapanahon ng aking sinisiyasat pinagtutugma-tugma ang mga bagay, naisip ko, nung hindi pa buo ang aking pananampalataya, kung ako'y maniniwala na ang Diyos ay hindi totoo, kapag dumating ang takdang panahon, wala lang. Pero paano kung ako'y sumampalataya na ang Diyos ay wala? Pagkatapos dumating ang takdang panahon, natotoo pala. Salamat po. Ay saan ako mapupunta? Itong katanungan ito, ganito rin ang naging katanungan ko sa pagkakataong ito.
papaano kung totoo pala na yung paniniwala ng kapatid na Sispo, pagdating ng takdang panahon, saan ako pupunta? Wala lang din. Pero papaano kung totoo naman ang aking pong pinatotohanan? Saan pupunta ang bawat isa sa atin? Kaya lalong tumitibay ang aking pong paniniwala na mas mananalig ako na mayroong Diyos, na mayroong pakialam sa tao, na siyang naghahatid sa atin ng pag-asa na tayong mga makasalanan na maitutungo sana sa kapamakan ay mapupunta sa bagong langit at bagong lupa na siyang bagong paraiso. Salamat po mga kapatid. Okay. Maraming salamat Brother Fernando Baisa Camacho sa iyong napakagandang unang tindig sa debating ito. So, bago tayo magpapatuloy, gusto ko lang kay Russia, baka may sasabihin siya. Bro Russia? Bro? Naka-silent? Naka-silent yata si Bro Russia. Okay, para mas ipagpatuloy na lang natin, dadako tayo doon sa sa 10 minutes cross examination mula kay Brother Sispo pa. Bro Sispo, ready ka na ba para sa iyong mga katanungan? Okay, ready na ako, kapatid. Okay, maraming salamat muli magandang gabi sa lahat ng nanonood ngayon Live tayo ngayon mula sa Diverse Convention Group. So magtatanong ka na bro, meron kang 10 minutes at saka ang pagsasagot naman ni Bro Fernando ay 20 seconds Okay, bro. Okay, ready na ako, bro. Hindi 20 hindi 20 minutes 10 minutes lang. 10 minutes. Okay, kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos ay sa isang attributes ng Diyos na ang Diyos ay omniscience? Yes, kapatid na Sispo. At 100% naniniwala po tayo dyan sa inyo pong katanungan po na yan. Okay, salamat kapatid sa pagkumpirma. Kung ang Diyos ay mayroong kaalaman, paunang kaalaman, naniniwala din kayo sa paunang kaalaman ng Diyos? For knowledge. Opo, sorry. Yes, kapatid Sispo. Naniniwala po kami diyan po sa binabanggit ninyo. Okay. So, naniniwala din kayo before the foundation of the world, alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas at yung mapaparusahan. Opo. Naniniwala po kami diyan, kapatid. Okay. Salamat din sa pagkumpirma. Ngayon, ito po ang tanong. Ito po ang unang tanong. Sunod na tanong ay kung alam ng Diyos na magkakasala ang gagawin niyang kerubin, nilikha ng Diyos as a premise, nilikha ng Diyos ang kanyang mga anghel bago ang mga tao. Excuse po, kapatid na Sispo. Medyo parang mahina po yung dating nyo sa akin. Ang hina ng inyong audio. Mahina ba? Ayan, okay na po ba? Ayan, okay na? Malinaw sa akin, malinaw. Sa signal okay lang yata. Sige po. Ayan po, okay na po. Ayan, okay na. So, kung ang Diyos po ay magano lang ako ng premise, kung ang Diyos ay naglikha ng mga anghel, at isa dito si Lucifer, na paniniwala ng lahat ay naging Satanas, alam po ba ng Diyos na magkakasala itong kerubin na ito? Opo, kapatid. Katulad ng ating nabanggit kanina, sinang-ayunan natin, sapagkat ang Diyos ay maalam sa lahat ng bagay. Kaya alam po niya
na sa Satanas ay magkakasala. Pero lang pa man ay naniniwala po kami ng mga Seventh-day Adventist na during that time ay binibigyan pa siya ng pagkakataon. Time. Next question. Okay. Hanggang ngayon po ba yung pagkakataong iyan ay mayroon pa rin pagkakataon si Lucifer? Wala na po kapatid dahil natapos na po yung limitation ng paglalapat po sa kanya ng tawag diyan ng panibagong pag-asa. Hinatulan na po siya mula nung siya itinapon dito sa lupa. Okay. Kung ang Diyos po ay mayroong paunang kaalaman at omniscience, no, foreknowledge and omniscience ang Diyos, no? Hindi niya po ba alam na mayroong ibang galaxies or may ibang planeta siyang nilikha dito sa Milky Way galaxy na may iba pang planeta, let's say Pluto? Bakit niya sa Earth niya nilagay si Satanas? Alam po niya kapatid sapagkat siya ang may likha ng mga ito. Ngayon sa tanong na bakit dito sa Earth ibinagsak, ayan po isang bagay mga kapatid na tahimik po ang Biblia. At sa amin pong pananampalataya, pag tahimik ang Biblia, tahimik tayo. Maliban na lamang kung time na. Sige. Okay. Salamat, no. Sunod na tanong po, no. Okay. Kung tahimik ang Biblia, dito tayo sa may datos, no. Mayroong nakasulat. Okay. Nung sinabi po ng Diyos na binigyan ko kayo ng free will, no. O binigyan tayo ng sariling sariling pagpili, ito yung sariling paggamit ng pagpili, yung alam po ba niya na ang pipiliin ng Diyos, pipiliin ng kanyang mga anak ay magkasala? Opo, alam po niya kapatid. Kaya bago pa man po magkasala ang tao, ay gumawa na ang Diyos ng programa na kapag ka nagkasala ang tao, ay tutubos dito ang kanya pong anak sa sa pamagitan nating Panginoong Jesucristo. Plan of redemption pong tawag namin diyan. Nawala. Sunod na tanong, yata si Bro Chappy. Cisco. Parang nawala po, no? Chappy. Bro Sis, Nawala siya, bumaba. okay na ba yung signal mo? Advertisement na tayo. Magbabasa lang tayo ng konting comment habang naghihintay. Okay, hintayin na lang natin. Nakapost naman yung oras na dito. Shout out kay Nadim Nay, tsaka kay Jing Kanja. Sabi ni Badaw Brian, dapat yan, nanonood si Badaw Brian. Si Ted Jao Dumanong, si Elizabeth Morioche, sabi niya, hello po sa lahat ng nakikinig at nanonood, lalong na sa iyo, Brother Fernando Camacho. God bless po sa lahat. Sabi naman ni LV Perez, God bless all. Sabi ni Rolando Jodesico, Cap Noel's King. Yan. Sabi ni Badaw Brian, nire-respeto. Hindi deserve. Bastos yan. Tapos nakatago pa si Cisco. Okay. Sabi ni Renato Remitilia, shout out daw kay Nash. Merong mga dito. Shout out kay Edwin Resera, Elias Bacalso, Patalinghug. Yan. Meron tayong 16 viewers sa ngayon at 17 comments. Hindi masyadong nagko-comment.
So, yun lang. Kapatid na siya, ano ko lang kung bakit hindi nakikita si kapatid na Sispo ngayon, kasi siya po ay nasa labas. At kilala naman na natin siya na hindi siya fake character, kapatid na siya. Okay, no? Medyo na wala talaga si Sispo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Tumakas na si Sispo. Bro Rasha, intayin ko na lang yung raffle mo. Hindi na ako bibili. Yung May paraffle paraffle ba? natin, yung paraffle natin, kinakailangan na magkaroon ng 70 live viewers. Kasi hindi masyadong, wala tayong masyadong stocks sa ating t-shirts. Nung nakaraan, haging lang ako eh. Sayang. Dalawang puntos lang eh. Okay. Kaya nga. So, announcement lang din, no? Habang naghihintay, meron palang debate bukas din. Same time, 8 p.m. Si Fernando Camacho again versus Alvin Gitamundok. Patungkol naman yung topic nila sa pag-aantanda, yung sa Catholic. Kailan bro Rasha? Kailan? Bukas bro, bukas. Anong oras Bukas. bro? Same time, 8 p.m. Basta Okay. basta yung mga magagaling 8 p.m. yan. Yun no, naibilang ako. So, nandito din yung... Ayan, nakabalik na. Nahirap. Ayan na, nakaakyat na si kapatid na Sispo. Bro, Sispo. Oh, yan. Okay na ba? Nalobat ako eh. Wait lang. Okay. Kaya pala. Sige. Okay, paki-reset naman yung oras. Sorry, sa mga nanonood. Okay, okay. Bro Sispo, ilang minuto. bago ka magpatuloy ay mayroon kang natitirang oras na 4 minutes and 54 seconds. Ano? So, ready ka na ba, bro? Bro Sispo? Nakamute. Naka-mute yata siya. Nawala. Narinig pala siya. Naku, may problema ang signal ng kapatid na Sispo. Ayan na. Bumaba ulit, nawala. Oo, kasi makakatulog yung audience natin. Oo, bati muna.
Oo. Sino bang mauna sa atin dito? Ano? Sige, yung may babatiin dyan, bati na kayo. Pagkakataon nyo na to. Ito, binabati ko sarili ko. Naghahanda ako ng ulam ko, kamati sibuyas, itlog na pula. Wow, sarap. Sarap yan. Kain tayo mga Sarap brothers. Yun, no? Sarap yan. Napakasarap ng ulam ni brother, oh. Tapos yan, no? Lalagyan ng pulang itlog. Oo, ito nga brother, oh. Talagang Yan, oh. Yan ang pares. So, pulang itlog. oh, yan ang pares. Iwas muna tayo sa baboy. Damayan muna natin si Dawood. Rory, kung minsan mawala. Hirap talaga itong ngayon. Signal. Maulan-ulan din kasi dito sa amin eh. Pag umuulan, nawawala rin. Saan ba sa Lalo inyo? pa siya, lobat. Oo. Saan ba sa inyo, Bro Fernan? Dito ako sa Dasma, Cavite. Sa Cavite. Kayo po? Nasa Saudi? Nasa General Santos ako. Layo. Yung taga Dasma? Sorry kung pabayaan ko siya. Ako kapatid, taga Dasma, Cavite. Magkalapit lang pala tayo, bro. Saan po kayo? Dito lang, malapit ako sa General Trias. Oo. Malapit lang yan. Si Bro Makisig. Nandyan na. Yung na si Bro Makisig. Good evening, kapatid ng Makisig. Naka-silent. Naka-mute si Makisig. Naka-mute yata, akala niya. Kaya binabati ko yung lahat na nanonood live, no? Hintay-hintay muna kayo sapagkat mayroong tayong problema, no? Nagka-problema yung isang debaters natin na parang lubat yata yung cellphone, no? So, nood lang kayo at mag-comment at paki-share na lang po sa live na ito para good vibes. Si kapatid na Dawood ba umaharap din ng ng friendly dialogue? O hindi pa sa ngayon? Umaharap ako kaso lang wala pa akong nahanap ng mga katunggali sa ngayon at saka busy din ako. Kasi dati dito sa Jinsan nung hindi pa nagka-pandemic ay palagi kami doon sa sa plaza. Ito si Dudong na ito. Okay. Si Dudong na ito, naka-debate ko na to. Personal kaming nagdi-debate noon doon sa harap ng city. Islam kayo kapatid, Islam? Oo. Ano po kayo, ustad? Hindi. Ano pa lang ako, sa kasalukuyan po nag-aaral pa ako ng pagka tawag dito, pagka hindi na kayo busy, tayo naman ang maghuntahan sa paksang sino ang tunay na Jesus, ang Jesus ng Biblia o ang Jesus ng Quran? Pwede. Okay na, comparative study. Natin yan, i-schedule natin yan. Sasabihin ko na sa iyo kung kailan yung free time ako kasi minsan pag kadalasan yung free time. Maluwag lang ang oras. Okay. Okay. Bro, Sispo. Okay, malinaw ba ako, bro? Ano ba yung mo? Opo, malinaw ka na. Oo. Okay. Malinaw ba? Ayan.
Okay, muli no, magandang gabi sa lahat. Pagpatuloy natin ang ating debate sa pagkakataong ito. At Brother Sispo, meron kang 4 minutes and 54 seconds, no, para sa iyong cross examination, no. So, Okay. the time is resumed. Okay, time resume. Okay, kapatid, yung huli kong tanong, yung naputol kong tanong, ang tanong ko is, yung alam ba ng Diyos yung pipiliin ng tao bago niya likhain yung tao? Opo kapatid, alam po niya. Yung nasabi ko kanina, hindi niya lang sinasaklawan ito o pinipilit. Pero bagamat alam niya ang tao ay magkakasala, gumawa na agad siya ng paraan o programa para sila'y mahango sa pagkakasala. Pero nakabase pa rin po yun sa kanilang free will. Back to you, kapatid na Sispo. Nawala ulit. Siguro i-reset natin pag hindi pa maganda. May problema talaga yung nila, yung signal. Nawawala na siya sa momentum ng niya. Si kapatid na Philip Cesar, ano po ang pananampalataya ni kapatid na Philip Cesar? Catholic yan, bro. Catholic. Meron ba ditong habang wala pa naman? Meron ba ditong JW? Sa paksang bawal ba ang pagsasalin ng dugo? Baka meron tayo ritong Oo, pwede. Makakwentuhan. Oo. Hanap tayo. Isasalin po sa bibig. Yung dugo isasalin sa bibig. Si Marco. Dito si Marco. Sa bibig ba? Parang babalik pa ba si Sispo? Bakit parang hindi na nakabalik? Hindi nga eh. Bababa muna ako mga brother at kami kakain muna. Sige po. Happy eating. Sige po. God bless us all. I-reset na lang siguro natin. Nahirapan ang signal ni kapatid na naintindihan na tayo ng ating pong mga audience. Ulit na lang yan. Biglang mawawala, babalik, mawawala na naman. Meron pa tayong 15 viewers. So, na lang siguro, kahit 1 minute, bro Fernando. Parang sige lang po. Yeah, parang Oo. Grace period. Maka-interrupt, Brad Fernando. Sino yan? Brad Fernando. Yes, present. Naniniwala din kayo sa Trinity? Yes, kapatid.
Sino po ito? Parang Katoliko. Si Dudong ito. Pilaan. Okay. Kasi sa Kayo amin, po? nung dati, Wala nga pala kayo na. yung dati Katoliko ako, yan ang doktrina namin. Trinity. Anong ipinalit ninyo sa katawagan na yon? Hindi. Wala kaming Trinity kasi binabatay namin sa kasukatan na walang mababasa na Trinity. Meron tatlo. Pero yung banggit na Trinity, although alam na tatlo talaga, pero hindi siya Trinity. Oo. Pero sa inyo pong paniniwala, kapatid na Dudong, sa inyo pong paniniwala, kasi walang Trinity, yung Ama, si Jesus Christ po yun sa inyo. O Hindi. iba rin kayo sa oneness? Iba rin talaga. Iba kami sa oneness. Yung ama talaga yun. Kasi yung term lang talaga ng Trinity, Term lang. Yung term lang na Trinity. Hindi namin hindi namin. Wala pala tayong pagtatalunan diyan. Oo, wala pang pagtatalunan diyan. Wala kasi pareho kayong naniniwala na 3 person, 1 God. Oo. Tsaka sa amin kung ayaw nyo ng term na Trinity, okay lang din. Basta tamalaga, maunawaan nyo. Oo. Basta unawain na lang natin yung unawain na lang natin yung Bible na sinabi ni Kristo, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung iisipin mo yung Trinity, hindi ikaw may kalayaan ka ba? Oo. Ano ang magandang paksa nating dalawa? Kapatid na Dodong, sa tingin mo? Parang gusto kitang Kayo po, po? Tawag dito, makalambingan sa dialogue May problema na ako kunti, kapatid na Fernando. Mahina okay. Ng saka mahirapan na Tagalog. Hindi gano'n po ka-express sa Tagalog. Minsan, don't worry, respect natin yan. Sabihin, hindi ko masabi sa Tagalog. Pero Bisaya, okay lang. Nagkakaintindi ka ba ng Bisaya? Hindi po, patay tayo dyan. Na lang si kapatid na Rasha, pag Bisaya. Nakaintindi yata siya. Sige. Mukhang kailangan mo ng interpreter. Oo. Yan ako mahirapan na the word, yung meron akong gustong sabihin. Minsan hindi ko masabi sa Tagalog. Oo nga, dati pa naman. Pero schedule na lang natin sa mga nanonood. Pasensya na at merong problema ang ating isang debater na si Sispo. Kasi parang umuulan din sa Luzon ngayon, sa Manila. Mahina. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. I was found as a beggar